Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng kapatiran na kasama na ho natin ngayon na nanambahan, nanonood sa ating online worship. Magandang umaga po, isang maligayang araw ng pagsamba sa ating lahat. Saan man po tayo naroon ay akin pong inaanyayahan ang bawat isa na maging kabahagi sa sama-samang pagsamba ngayong umaga dito po sa Caridad Unida Christian Church online service. Tayo pong lahat ay magsimula sa ating pagsamba. Hiningiling ko po tayong lahat ay umuko, tayo po ay dumalangin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang pagsambang itatayo ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa aming Ama, pinupuri, dinadakila po namin ang inyong kabanal-banalang pangalan sa umagang ito. We praise you, Lord God, for being the most powerful, ever-living, and high God, Panginoon. Salamat ng maraming-marami kasi ikaw po ang Diyos na pumapatnubay, nag-iingat, nagpapagaling at patuloy na tumutugon sa aming mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa isang linggong muli na nagdaan sa aming mga buhay. Saan kami yung sinamahan, saan kami yung iningatan, Panginoon, at patuloy na ginagabayan. Salamat sa iyong probisyon. Salamat sa mga pagkakataon na binibigay mo po upang maging karagdagang kaalaman at karagdagang karanasan, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, minsan pa pinagkakatiwala, tinataas po namin sa inyong bawat isa. Saliksikin mo, O Diyos, ang puso't buhay ng bawat sa amin. Nang sa gayong Panginoon, kung meron kami pagkukulang, pagkakamali sa inyong harapan, nihingan po namin ito ng tawad ng sama-sama. Hayaan mo, O Diyos, ang iyong banal na presensya ang makasama namin sa buong panahon ng aming pagsamba, mula sa aming mga pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob at pakikinig din ng mga salita. Hayaan mo ng iyong espiritu ang patuloy na kumausap at manguna sa bawat isa. Bind us together, Lord, with your spirit. Saan man po kung lugar kami naroon at kami ay nananambahan ngayong umaga. Ngayong sandaling ito, Panginoon, na iyong presensya, ang padaluyin mo po, Panginoon, at patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Be with us, Lord, as we worship you in spirit and in truth. Sa iyo po lahat ng mataas sa papuri at pagsamba. Ito po'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Akin pong inaanyayahan tayong lahat na tayo po ay magsumamba, magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin ito ng may kagalakan sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Tayo po ay umawit, purihin po natin ang ating Panginoon. Awitin natin to, awiting may galak. Tayo po umawit. Okay, let's sing. Itaas mga kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, uminda, sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawit. Tayong lahat ay umawit. Sa tugtugin makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa, itaas ang kamay. Itaas ang kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, uminda, sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Sabay-sabay tayo. Tayong lahat ay umawit, sa tugtugin makalangit. Ang Diyos Ama'y papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat.
sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Amen. Tayo pong lahat daw ay umawit na may kagalakan sa ating buhay. Patuloy natin ideklara at alalahanin, ang Diyos ay tapat at kailanman ay hindi siya nagkukulang sa ating mga buhay. Sabay-sabay tayo. Okay, let's sing. Ang Diyos ay tapat, 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 hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawit. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. For last time, papurihan, banal niyang pangalan. Amen. Palakpakan po natin, papurihan ang banal na pangalan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Hayaan po natin ang pagkilos ng Diyos, ang pag-aliw ng Diyos, ang pagsama ng Diyos ang maranasan po natin sa ating mga buhay. Dahil sa ganitong mga pagkakataon, wala tayong ibang pwedeng asahan, wala po tayong ibang pwedeng malapitan, kundi ang ating Panginoon po lamang. He is in charge and He is in control of everything, kahit po sa ating kapaligiran. Alam ko po na ang Panginoon ay patuloy na nakatungkay sa atin at sumasama sa atin. Kaya kahit saan po tayo naroon, bigay po natin yung ating pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Hayaan natin na ang pag-awit natin sa Kanya ay maging paraan din ng pagsamba po natin sa Kanya sa umagang ito. Tayo po ay patuloy na sumamba. Tayo ay patuloy na umawit sa ating Panginoon. And let us lift our hearts, our voices to God sa sandaling ito. Tayo po ay umawit. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Misa pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang inialay namin ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang iniaalay namin ay pagsamba, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kalwalhatian, ang karangalan, Panginoon, ay tayo sa inyo lamang. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Dahil ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Opo po, Panginoon, isisigaw namin sa buong mundo ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Dahil ikaw po lamang ang tunay na Diyos na nakatunghay sa amin. Yes, Lord, we worship you, Lord God, in this place. Tayo po'y mawin misa pa. Awit natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, sa'yo ang aming tinig, Panginoon. Sisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Aming isisigaw, Panginoon. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin, O Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Opo, Panginoon. Aming i-declare at isisigaw sa buong mundo ang iyong faithfulness, Lord God, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat ng maraming Panginoon sa pagkakataon na kagaya nito. Bagamat na sa kanya-kanya kaming mga tahanan at lugar, ang iyong pagkilos pa rin at ang iyong pagsama, Panginoon, at ang kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, igawad mo po, Panginoon, sa bawat isa. Hayaan po, Panginoon, na sa aming sama-samang pagsamba ngayong umaga, ikaw pong umabot sa bawat sa amin at hayaan mo mabusog po kami mula sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw pong kumilos, O Diyos, at hayaan mo na maialay namin ang sandaling ito
para po papurihan at itaas ang inyong banal na pangalan. We worship you, Lord God, in this place. We worship you in spirit and in truth. To you be all the glory and praises. This we all pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon sa ating mga lugar at hayaan po natin ang patuloy na pagsama ng Diyos sa ating pong maranasan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo muli ay nagkasama-sama sa online worship sa biyaya ng Panginoon at tayo muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. So, mag-review muna po tayo. So, last Sunday at mga nakaraang Sunday pa ay ating pong pinag-aralan ang God's own all your money. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng ating pera o lahat ng ating kinikita. Pangalawa po, God's enable you to earn your money. Pinapayagan tayo ng Diyos na kumita ng pera. At yung pangatlo po, God's made you His steward over His money. So, ginawa tayo ng Diyos na katiwala ng kanyang mga perang pinagkaloob sa atin. So, umagang ito, atin naman pong pag-aaralan ang 4 lifestyles characteristic that God's reward. 4 na mga katangian sa pamumuhay na may gintimpala ang ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy po kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Patuloy po naming dalangin na samahan mo kami, ang aking po mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Patuloy mo kaming gabayan sa pakikinig ng iyong mga salita, nawa ay maunawaan namin at masabuhay ang mga biyayang ito. Linisin mo kami, gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, ang una po sa 4 lifestyle characteristic that God's reward, sabi po dito, God's reward you if you give yourself along with your gifts. Sabi po sa Corinthians chapter 8, verse 5, at higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So si Pablo ay humingi ng tulong sa mga taga-Macedonia, yung mga kapatid sa mga taga-Macedonia. Pero nagulat si Pablo doon sa kanilang nagawa. Ano ba yung katayuan ng mga taga-Macedonia? No, kung babasahin po natin yung mga unang verses, makikita po natin doon na ang mga kapatid sa Macedonia ay naghihirap din. No? Marami rin po silang pagsubok na pinagdadaanan. At sa kabila ng kanilang pagsubok na nararanasan sa kanilang pagsunod sa Panginoon, sila po ay masayang-masaya na ang kanilang buhay, na sila po ay nagbibigay sa Panginoon. No, nagbibigay sila ng kusang loob at higit pa. Kaya pakiusap po nila doon kay Pablo, nabigyan sila ng pagkakataon na makatulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Kasi po, talagang yung mga kapatid sa Jerusalem, yung iglesia sa Jerusalem ay talagang nakaranas ng sobrang paghihirap, ng matinding tagutom. Kaya humingi si Pablo ng tulong sa kanila. At hindi naman po nabigo si Pablo
sa mga kapatid sa Macedonia para tumulong. Naintindihan nila si Pablo. Kasi si Pablo po ang nagturo sa kanila ng salita ng Panginoon. Si Pablo po ang nagbahagi ng salita ng Panginoon sa kanila. Kaya yung mga taga-Macedonia, naramdaman nila sa kanilang puso yung desperadong sitwasyon ng mga kapatid sa Jerusalem. Kaya po sila ay talagang gumawa ng paraan sa kabila ng kanilang paghihirap, sila po ay makatulong sa iglesia sa Jerusalem. Kaya napakabuti po ng mga kapatid sa Macedonia. Sabi po dito, di ba? God's reward if you give yourself along with your gifts. Ginagantimpalaan tayo ng Diyos kapag ibinibigay natin ang ating sarili at ang iba pang tinatamasa natin. Sabi dito, ngunit nang magbigay sila, may isang magandang dahilan na masigit sa kanilang relasyon kay Pablo. Hindi lang sila nagbigay dahil kilala nila si Paul. Si Paul yung kanilang leader. Ngunit naintindihan nila, napagtanto nila na malaki ang utang na loob nila kung ano yung meron sila sa ating Panginoon. No? Sa panahon na yun, naisip nila, sa kalagayan natin to, dapat talaga tayong tumulong sa mga kapatid. Dahil alam natin na kung ano man yung meron tayo, yan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Naalala nila nung sila ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, dahil sa kanilang kasalanan, mahirap yung kanilang kalagayan. Pero nung dumating ang Panginoong Yesus, pumarito dito sa lupa at namatay sa krus para sa kanilang kasalanan, doon nagsimula na naging maayos ang kanilang buhay kahit sila ay naghihirap. Sabi doon sa Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Panginoon. So, malaki po yung pagtubos sa atin ng Panginoon. Kaya naman, dapat sa pamamagitan ng ating katawan, sa pamamagitan ng ating tinatamasa, dapat bigyan po natin ng kapurihan ang Diyos sa ating mga buhay. So, paano po dapat tumutugon tayo sa ganitong sitwasyon? Alam po natin, hindi lang po tayo nilikha ng Diyos, tinubos din ng Panginoon at binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung babalikan po natin yung ating buhay, sasabihin po natin na mapalad ako dahil tinubos ako ng Panginoon. Kung hindi ganito ang aking kalagayan. Hinihiling ng Diyos na ibigay natin ang inihiling ng Diyos na ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Bigyan siya ng pagsamba, paglilingkod, debosyon, at mga regalong material. No, binibless natin ng Lord dahil ito yung karapat-dapat po nating gawin para sa Kanya. So, pinagpapala tayo ng Diyos at binibigyan ng pera upang makatulong sa proyekto ng simbahan at sa Kanyang dakilang misyon na maibahagi ang mabuting balita. Kaya yung perang binibigay natin sa ating Diyos, hindi po yan nasasayang. Yan po ay nagagamit sa magandang layunin ng Panginoon. No? Higit doon yung pagbabahagi ng Kanyang mga salita sa mga ministeryong ating ginagawa. No? Sa ating mga cell group, sa mga Bible study, online. Ito po ay nagagamit. Bumibili ng mga kailangang gamitin para sa gawain. Kung ibibigay natin ang ating sarili sa Panginoon,
mahanap natin ang ating sarili na nais na ibigay din sa iba. Kung gusto natin pagpapala ng Diyos, ito ay dapat maging lifestyle natin. Kung gusto natin yung reward ng Panginoon, dapat tayo ay nagbibigay at nagkakaloob sa Kanya. So, pangalawa po, God's reward you if you accept your personal responsibility to give. Gagantimpalaan ka ng Diyos kung tatanggapin mo sa iyong personal na buhay na ikaw ay magkaloob o magbigay sa Kanya. Sabi po sa unang Korinto, chapter 16, verse 2, tuwing araw ng Sanlinggo, bawat isa ay naglalaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang wag nang manghingi pa ng tulong pagpunta Korean. Yun po yung panawagan ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, ito po ay isang ebidensya ng mga kapatid natin, ng early church, sila po ay nagkikita dun sa unang araw ng linggo upang magbigay sa Panginoon. Yung pagbibigay sa Panginoon ay dapat maganap ng regular. Hindi po napuputol, kundi sa tuwing sila ay magsasama-sama, dapat mayroong pagkakaloob na nangyayari. Hindi lamang kapag ang isang mananampalataya ay nakadarama ng pagbibigay. Minsan po, yung ating pagbibigay nakadepende. Kapag pinakinggan natin yung mensahe ng Panginoon, parang hindi tayo masyadong na-bless. Sasabihin natin, ito lang yung aking pagkakaloob sa Panginoon. Pero hindi po dapat ganon ang ating maging tugon. Ano man po yung mensahe ang ating marinig, hindi man po na maging maganda para sa atin, dapat magbigay po rin tayo sa Panginoon. Hindi sinasabi niya na wala sa mga ito, sa halip sinasabi niya sa unang araw ng bawat linggo, ang bawat isa ay dapat magtabi ng isang kabuuang halaga. So ano po ang application po dito? Bakit po sinabi ni Pablo na dapat magbigay ang lahat? No, sapagkat ang bawat isa po ay may responsibilidad na magkaloob sa ating Panginoon. Kung kayo po ay magulang, meron po kayong anak, yan po ay isang malaking responsibilidad na ipinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. Kailangan nyo pong pakainin siya, alagaan siya, pag-aralin siya. Pero kung hindi po natin yung magagawa, ano po ang magiging katatayuan ng inyong anak? Pwede po natin sabihin na pwede siyang mapariwara. Pero dito, hindi po natin pwedeng sabihin na mapapariwara ang iglesia ng Panginoon kung hindi tayo magbibigay. Dahil ang pangako ng Diyos, ang iglesia ay magpapatuloy. Gagamit siya ng mga tao upang ang iglesia ay magpatuloy sa paglago sa Kanya. Ngayon po, ang ating pagsamba ay kakaiba na. Hindi na po face-to-face. Online worship na po tayo. Hindi ko po alam sa bawat isa sa atin na kung tayo po ay nanonood ng mensahe ng Panginoon, meron po tayong offering na nakahanda pagkatapos nating manood. Nung ito po ay aking pinag-aaralan at pumasok sa isip ko, parang hindi na ako nakakapag-offering sa Lord pero nanonood naman ako ng online worship. Naisip ko na, may ginawa akong kasalanan. May pagkukulang ako sa Panginoon. Kaya sabi ko, kukuha ko ng offering. Binigay ko kay pastor, nagbigay ako, ito yung offering ko for 1 month na hindi ako nakakapag-offering sa Panginoon. So, kung nanonood po tayo ng online, at pagkatapos, kung ilan po tayo
pagsasama-samahin po natin yung ating offering. At pwede po nating dalhin sa church or ihulog po natin sa GCash. Kasi kung hindi po tayo magkakaloob, hindi po kumpleto yung ating pagsamba. Hindi po natin nagawa yung personal responsibility natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob. So alam po natin na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga anak niya na masigasig na hinahanap ang kanyang presensya. Inaasahan ng Diyos na magbigay tayo sa ganitong pamamaraan. Ito ang ating personal na responsibility bilang mga anak niya. So kaya kung may anak tayo na bata pa, mga kabataan pa, dapat ito ay itinuturo natin sa kanila. Dahil kasama na rin po natin silang nanonood. Habang sila ay estudyante pa at hindi pa sila kumikita sa sarili nilang pagtatrabaho, matutunan na nila ang magkaloob sa Panginoon. So, pangatlo po, God rewards you if you carefully plan your giving. Gagantimpalaan ka ng Diyos kung maingat mong pinaplano ang iyong pagbibigay. So, naalala ko po nung face-to-face pa tayo. Marami po mga kapatid, hindi pinaplano yung pagbibigay sa Panginoon, sa offering. Kasi pag andyan na yung ating mga usher para mag-collect ng offering, yung iba nagpapapalit pa, yung iba walang barya, yung iba wala talagang nakalaan para sa Panginoon. Dapat meron po tayong planong ginagawa sa pagbibigay sa ating Panginoon. So, sinabi ni Pablo sa Iglesia ng Corinto na tiyakin na nakakakolekta nila ang isang angkop na halaga ng mga handog sa Panginoon. Mahalaga po ito. Ito po ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Malinaw na binabaybay niya kung paano nila ito gagawin. Yung church offering every Sunday po, no? Na dapat nagkakaroon tayo ng pagkakaloob sa ating Panginoon. Meron pong tayong plano sa pagkakaloob. Nagtatabi po tayo ng halaga na ibibigay sa Panginoon. So kung nagplano tayo na sa offering, 50 pesos, dapat may 50 pesos tayo, or 20 pesos, or 100 pesos, dapat nakahanda yan kapag tayo po ay sumamba sa Panginoon. Yan po ay pinaplano. Dahil gusto ng Diyos na handa tayo sa pagsamba sa Kanya. Sabi po sa 2 Korinto chapter 9 verse 6 hanggang 8, sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang loob na nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So yung farmers po, kapag sila ay nag-ani ng kanilang palay, hindi po lahat ginigiling. May tinatabi sila para yung mga butil na yun yung susunod nilang itatanim. Nakabukod po doon, ito yung gigilingin para sa pamilya ko, ito yung ibebenta, at ito naman yung
at itatanim para sa pag-ani, marami na namang ulit. No, dapat katulad ng farmers, ganun po tayo. Pinaplano po natin yung bahagi ng ating tinatamasa at may nakalaan para sa Panginoon. Kailan ka magkakaroon ng sapat upang magsimulang magplanong magbigay sa Diyos? No, marami pong nagsasabi ng ganito na naririnig natin, kung mayaman lang ako, ito yung ipagkakaloob ko sa Panginoon. Kung lumaki yung sweldo ko at umunlad yung negosyo ko, ito yung ibibigay ko, yung ipagkakaloob ko sa Panginoon. Pero sa katotohanan po, ang nangyayari ay kapag dumating na yung pagkakataon na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon, hindi po natin nabibigay. So nagagastos po natin sa ibang bagay at minsan sinasabi natin na hindi pa sapat yung ating kinikita. Kaya't ang mga anak ng Diyos ay dapat magplano upang maingat na maitabi ang ilan sa kanilang mga kita upang maibigay sa Panginoon. Bakit? No, doon sa verse 6, sinabi ni Paul, sapagkat ang sinumang maghahasik ng masagana ay aani din ng masagana. Kung konti lang po yung ating pinagkaloob sa Panginoon at hindi pantay doon sa ating kinikita, hindi po tayo aasa na pagpapalain tayo ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos kung anong dapat na ibibigay natin para sa Kanya. Dapat tayong maging mapagbigay sa Kanya upang payagan niya na pagpalain po tayo. Kung gusto po nating pagpalain tayo ng Panginoon, dapat magbigay po tayo ng tapat sa Kanya. Sinabi ni Paul doon sa verse 7, sinabi niya, kailangan nating dumaan sa isang proseso ng pagpapasya. Minsan kasi pagdating sa pagbibigay, parang nahihirapan po tayong magpasya kung magkano ba talaga yung ibibigay natin. Minsan kung ano na lang yung madukot natin, minsan kung ano na lang yung matira, eto na lang Lord, eto na lang yung aking nakayanan para sa'yo. Pero ngayon, nauuso po yung mga Shopee, yung mga Lazada, na kung saan malaki po yung naitatabi natin para sa mga sales. At nakabibili po tayo ng mga bagay na minsan iniisip natin, parang hindi ko naman kailangan to Pero pagdating sa Panginoon, parang kulang yung nabibigay natin. Pero sa luho natin, sa mga bagay na material, andun yung ating generosity. Sa Panginoon, nagkukulang po tayo. So, ano po ang dapat nating gawin? No, tayo po ay magpasya na magbigay sa Panginoon. Magpasya ng halaga na pagkakaloob sa Kanya. Doon sa verse 7, sabi po doon, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay loob ng may kagalakan. At yung verse 8, sabi po dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. No, doon po sa verse 7, kailangan magpasya tayo na ito yung pagkakaloob ko sa Panginoon. Hindi tayo napipilitan, kundi nagagalak na tayo sa ating kaloob sa Panginoon. At kung magagawa po natin yon, doon sa verse 8, andun yung pangako ng Panginoon kung tayo ay magtatapat sa Kanya. No, tayo ay pasasaganain upang ang
sobrang ating matanggap mula sa Panginoon ay magamit natin sa mga pagkakawang gawa. No? Magamit natin sa ating mga kaibigan na nagigipit, sa ating mga kapatid, at sa ating pong pamilya. So napakabuti po ng Panginoon kapag tayo ay nagkakaloob sa Kanya. At yung pang-apat po, God's rewards you if you base your level of giving on your prosperity. Gagantimpalaan tayo ng Diyos kung ang pagbibigay ay nababatay sa estado ng ating buhay. Alam po natin, magkakaiba po tayo ng estado ng buhay. No? Sa ating iglesia, sa karidad, hindi naman sabihin natin may mayaman talaga eh. Parang middle class, then halos pare-parehas lang, pantay-pantay lang yung ating katatayuan sa buhay. So, ibig sabihin po, kailangan magbigay tayo ayon dun sa estado ng ating pamumuhay. Pag pinag-usapan po natin ang trabaho, may trabaho na permanent po yung sweldo. Merong sideline lang, merong nakadepende sa kontrata. Ngayon, ano yung kailangan nating gawin? Sabi dito, kailangan natin ng gumamit ng percentage system. O, magkukwenta tayo, magkakalculate tayo kung magkano ba talaga yung ipagkakaloob natin sa Panginoon. The more you get, the more you should give to God. So, habang pinagpapala tayo ng Diyos, habang pinauunlad niya ang ating kalagayan, tinataas ang sweldo, pinapalagaw ang ating negosyo, dapat po tayong masigit na magbigay sa Panginoon. Ito po ang basic guideline para makapag-decide tayo kung magkano yung ipagkakaloob natin sa Panginoon. So, pag pinag-usapan po natin yung offering and tithes, yun po ay magkaiba. So, pag pinag-usapan po natin yung offering, ito po yung magpasya tayo kung magkano yung pagkakaloob natin. Every Sunday. Yung tithes po, ito ay may porsyento na kailangang ipagkaloob natin sa Panginoon. At sa Biblia, sinasabi na yung pasimula ng pagbibigay, minimum po ay 10% ng ating kinikita sa ating buhay. No? Sa Old Testament, doon po sa mga Israelita, sila po ay nagdadala ng handog 2 hanggang 3 beses sa buong taon. So, pag pinagsama-sama yon, yun po ay maabot ng 23% ng kanilang ikapu sa iglesia. At ganun din po yung porsyento ng buwis ng kanilang pamahalaan. At sasabihin natin, hindi tayo Israelita o hindi tayo nasa panahon nila. Pero kung susundin natin to, mas mabigat, mas malaki yung porsyentong kailangan nating ipagkaloob. Pero sabi po, no, doon sa Malakayas 3:10, no, sabi po doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sinasabi doon yung ikapu ay 10% ng ating kinikita. No, depende po yung paano nyo kakalculate. Lahat tayo magkakaiba ng estado. Mayaman o mahirap, dapat tayong magbigay sa Panginoon. Kung sa tingin nyo ay malaki yung, yung 10%, pwede nyo, magsisimula muna ako sa 5%. Pero tinuturo po talaga ng salita ng Panginoon na magbigay po tayo ng ikapu. No, meron pong pagpupulong ang nangyari po sa District 1, kasama po ang ating iglesia, at doon sa mga report ng ating pong mga manggagawa. Talagang ang bawat iglesia sa Unida,
sa District 1 ay deficit. Bagsak po ang pinansyal ng iglesia. At ito po ay nagiging malaking discouragement para sa iba na mga gumaganap sa kanilang mga tungkulin. No, yung ating mga pastor po, may mga pamilya po sila, may mga anak po sila, may mga iba pa po silang pangangailangan. So, kung tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, katulad po ni Pablo na nanawagan po doon sa iglesia ng Macedonia. Kasi kailangan humingi ng tulong eh. Kanino hihingi ng tulong? Si Pablo, kundi sa mga kapatid. Kaya ang iglesia wala pong aasahan kundi kayo, mga kapatid, na bahagi ng iglesyang ito. At ngayon, nalaman nyo yung sitwasyon, ano yung ating kayang itulong, ano yung ating ipagkakaloob sa Panginoon. Sabi dito sa Malakayas, kung lahat ay magbibigay ng ikapu, matutugunan ang pangangailangan ng iglesia. Kahit po online worship, kahit ganito po yung kalagayan, may mga gawain pong ginagawa ang ating iglesia para abutin po kayo. May mga maintenance na kailangan pong bayaran. At hindi pwedeng sabihin na, hindi muna tayo magbabayad. Hindi po papayag yung Meralco, hindi po papayag yung Maynilad na hindi tayo magbayad. Kasi idadahilan, wala na po kaming pera. Kulang na po yung aming pinansyal. Kaya, ang panawagan po sa atin, tayo po talaga ay magkaloob sa ating Panginoon. No? Sa Old Testament din, sa panahon pa po ni Abraham, ginagawa na po ang pagbibigay ng ikapu. Ganon din sa panahon ni Moises. Minsan tinatanong natin, parang ang laki nung 10% na ibinibigay natin sa ating Panginoon. Pero kung naiintindihan po natin kung saan nagbumula ang mga bagay na mayroon tayo, yung ating buhay, no, yung ating kalusugan, yung ating katalinuhan, yung mga opportunity na tayo ay kumita ng higit pa, may intindihan natin na dapat tayong magkaloob sa Panginoon. Kapag naintindihan mo na ang Diyos na ito ay naghahanap ng paraan upang pagpalain ka, sasabihin mo na ang 10% ay maliit para sa Panginoon. Mga kapatid, nais ko po kayong hamunin sa oras pong ito, sa pagkakataong ito, dahil ang ating iglesia ay nakakaranas ng deficit na kailangang matugunan ang kanyang pangangailangan. So ang unang hamon ko po sa bawat sa atin, tayo po ay magbigay sa Diyos sa paraang nakululugod. Hindi po kayo pinipili. Yung sa tingin nyo, ito yung nakalulugod sa Panginoon. Ito yung aking ipagkakaloob. Pangalawa po, magpasya tayo kung magbibigay tayo ng ikapu sa Panginoon. Bago po natin gamitin ang ating mga tinatamasa sa ating mga pangangailangan para sa iba pang mga bagay. Pangatlo po, tayo po ay manalangin, ipanalangin po ang ating iglesia, ipanalangin po na tayo, ang bawat isa sa atin ay lumago sa ating pagbibigay at pagkakaloob sa ating Panginoon. So, 4 na lifestyle characteristic that God's reward. So, ano po yung una? God's reward you if you give yourself along with your gifts. So, yung pangalawa, God's reward you if you accept your personal responsibility to give. Yung pangatlo po, God's reward you if you carefully plan your giving. And last, God's reward you if you base your level of giving on your prosperity. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat. Tayo po ay sandaling manalangin.
Aming Diyos Ama, purihin ka po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na pong napakinggan, napagbulayan. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo po nagmumula ang lahat ng bagay sa aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming pong katalinuhan, ang aming pong mga pera, mga property na to. Kaya dalangin po namin, tulungan niyo po kami. Ipuin mo po ang aming puso upang matutunan po natin ang magbigay ng tapat sa iyo. Ang magbigay ng kaluguran sa iyo sa pamamagitan ng aming pong tinatamasa na biyaya galing sa iyo. Patuloy po namin dinadalangin ang aming pong iglesia, ganun din po ang mga iglesia sa UNIDA na kung saan nakakaranas ng deficit. Financially, Lord, bless your church. Gumamit ka ng mga tao upang pagpalain ang iyong iglesia. Dahil hindi po dapat matigil ang ministeryo mo, ang paglilingkod po namin sa iyo, Panginoon. Ang iyong mga salita ay dapat patuloy na mahahayag sa bawat panahon, sa bawat sandali, Panginoon, ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa announcement na sa ating pong iglesia, meron po tayong Sunday School na bubuksan sa ngayong Sunday na to. 9 a.m. po. Meron pong link na ipapasa ang ating pong Sunday School para maka-attend po tayo sa Zoom Sunday School. Ito po ay sa ganap na 9 a.m. Meron na rin po tayong prayer meeting ulit sa Zoom. At kung nais nyo pong umattend, mag-send po kayo ng message sa FB upang kayo po ay mapasahan din ng link para tayo po ay sama-sama sa pananalangin sa ating iglesia. So, yun lamang po. Purihin po ang Panginoon. Ingat po tayo. God bless po sa ating lahat.